Sa part 1 ng video na ito, sinubukan nating silipin ang isang posibilidad na ang pinagmulan ng sibilisasyon ng tao ay hindi lamang bunga ng natural na pag-unlad, kundi maaaring may impluwensya ng mga nilalang na hindi mula sa mundong ito. Tinawag sila ng sinaunang mundo bilang Anunnaki, mga dumating mula sa kalangitan. Pero kung sila nga ang nagturo sa atin, kung sila ang nagbukas ng unang apoy ng kaalaman, bakit nila tayo iniwan? At kung iniwan nila tayo noon, posible bang balikan nila ang mundong minsan nilang hinubog? Sa paglipas ng libu-libong taon, maraming kwento ang naisulat, maraming paniniwala ang nabuo, at maraming katotohanan ang maaaring nabago o tuluyang nakalimutan. Karamihan sa atin ay pamilyar sa mga kwento mula sa Bible, mga salaysay ng paglikha ng mga Diyos at ng pinagmulan ng tao. Ngunit bago pa man naisulat ang mga pahinang ito, bago pa man naipasa ang mga kwentong ito sa iba't ibang henerasyon, may mas sinaunang tala na tahimik na naghihintay na matuklasan. Ang mga Sumerian clay tablets, mga simpleng piraso ng putik, ngunit naglalaman ng mga simbolo na mas matanda pa kaysa sa karamihan ng ating kasaysayan. Sa unang tingin, para lamang itong mga ukit na walang kahulugan. Ngunit para sa mga nag-aral nito, bawat simbolo ay parang isang susi. Susi na unti-unting nagbubukas ng isang kwento na matagal nang nakabaon. Isang kwento na hindi lamang tungkol sa mga sinaunang tao, kundi tungkol sa mga nilalang na minsang naglakad kasama nila. Habang mas nauunawaan ang mga simbolong ito, mas nagiging malinaw ang isang nakakagulat na ideya na ang ilan sa mga kwentong alam natin ngayon ay maaaring hindi orihinal, na ang mga salaysay sa Bible at iba pang aklat ay maaaring mga bersyon lamang ng mas sinaunang kwento, isang kwento na paulit-ulit na isinalaysay, binago at inangkop habang lumilipas ang panahon. At sa pinakailalim ng lahat ng ito, may isang ideya na hindi mawala-wala, na ang tao ay nilikha sa imahe ng mga Diyos. Pero sino ba talaga ang mga Diyos na ito? Mga simbolo lamang ba sila ng paniniwala o mga nilalang na may pisikal na presensya sa mundong ito noon? At kung ang mga tablet na ito ay nagsasabi ng katotohanan, bakit tila may mga bahagi ng kwento na hindi kailanman lubusang ipinaliwanag? Ayon sa mga sinaunang tala, may isang lugar na itinuturing na simula ng lahat, ang lungsod ng Eridu. Sa gitna ng malawak na lupain, sa pagitan ng ilog at disyerto. Unti-unting umusbong ang isang lungsod na hindi pangkaraniwan. Mga estrukturang hindi pa nakikita noon. Mga kaalamang tila mas maaga kaysa sa panahon at mga taong tila may gumagabay mula sa itaas. Sa itaas ng lungsod, nakatayo ang isang dakilang templo, isang zigurat, na parang tulay sa pagitan ng langit at lupa. At sa likod ng pag-usbong ng Eridu, may isang pangalan na paulit-ulit lumilitaw, Enki. Isang nilalang na iniuugnay sa karunungan, sa paglikha, at sa mga lihim na kaalamang hindi madaling maunawaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang lungsod ay hindi lamang lumago. Ito ay naging sentro ng isang bagay na mas malalim, isang eksperimento. Isipin mo, ang mga unang tao, naglalakad sa lupa, nagtatayo ng mga estruktura, sumusunod sa mga utos, ngunit hindi nila lubos na uunawaan kung bakit. At mula sa itaas, may mga matang nagmamasid. Ayusin ang disenyo, pagandahin ang kakayahan, pag-aralin ang nilalang. Sa bawat araw na lumilipas, ang tao ay hindi lamang natututo. Siya ay hinuhubog, unti-unting binabago upang maging isang bagay na mas kapaki-pakinabang o marahil mas kontrolado. Pero sa bawat eksperimento, may hindi inaasahang resulta at sa lungsod ng Eridu, nagsimula ang isang pagbabago na hindi na nila kayang baligtarin. Malapit sa lungsod ng Eridu, may isang lugar na inilarawan bilang higit pa sa isang hardin, isang perpektong kapaligiran, halos hiwalay sa natitirang mundo. Tinawag nila itong Eden, katulad ng Garden of Eden sa Biblia. Isang lugar kung saan ang kalikasan ay tila walang bahid ng kaguluhan, kung saan ang mga hayop at tao ay nabubuhay ng magkakasama, at ang lahat ay tila nasa tamang balanse.
Ngunit para sa ilan, ang Eden ay hindi lamang isang paraiso, kundi isang kontroladong espasyo. Isang lugar kung saan ang tao ay inilagay hindi pagganap na malaya, kundi patuloy na ginagabayan at marahil inoobserbahan. Ayon sa ilang interpretasyon, ang pinagmulan ng mga nilalang na ito ay isang planetang tinatawag na Nibiru, isang mundong hindi katulad ng iba, may kakaibang galaw, at bumabalik lamang sa ating solar system sa loob ng mahabang pagitan ng panahon. At ang kanilang pagdating sa Earth ay hindi basta paglalakbay, may layunin, may pangangailangan, may hinahanap. Para sa ilan, ang Earth ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang mapagkukunan, isang lugar na may kakayahang magbigay ng kailangan nila upang mapanatili ang kanilang sariling mundo. At kung ang pagdating nila ay may layunin, ang mas mabigat na tanong ay, ano ang papel ng tao sa planong iyon? Dito nagiging mas malalim at mas kontrobersyal ang kwento. May mga interpretasyon na nagsasabing ang tao ay hindi lamang basta nag-evolve, kundi sadyang binago sa antas ng mismong blueprint ng buhay, ang DNA. Ayon sa ilang sinaunang tala, ang mga Anunnaki ay maaaring kumuha ng isang umiiral na nilalang sa Earth, tulad ng Homo erectus, at hinaluan ito ng sarili nilang genetic na katangian. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi isang proseso, isang pagsasanib, kung saan ang primitive na katawan ay pinagsama sa mas mataas na kakayahan ng pag-iisip. Sa bawat hakbang, pinahusay ang utak, pinalawak ang kamalayan, at unti-unting binago ang isang nilalang mula sa simpleng nabubuhay tungo sa isang nilalang na nakakaunawa, parang dalawang magkaibang pinagmulan na pinagsama sa iisang anyo, ang lupa at ang langit, hanggang sa mabuo ang isang bagong uri, hindi naganap na katulad ng kanyang pinanggalingan, kundi isang nilalang na may kakayahang mag-isip, magtanong, at lumikha ng sariling kapalaran. Ngunit kung ang tao ay produkto ng ganitong pagsasanib, isang tanong ang mananatili: alin ang mas nangingibabaw sa atin, ang bahagi ng lupa o ang bahagi na hindi talaga mula sa mundong ito? At habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumitaw ang resulta ng pagbabagong iyon. Ang tao ay hindi na lamang tumutugon sa instinct. Siya ay huminto at nagsimulang mag-isip. Nagsimula siyang tumingin sa apoy, hindi lamang bilang init, kundi bilang kapangyarihan. Nagsimula siyang tumingin sa langit, hindi lamang bilang liwanag, kundi bilang misteryo. At sa bawat tanong na nabubuo sa kanyang isip, may isang tahimik na boses ang tila nagmamasid. Hindi ito ang plano. Masyado siyang natututo. Masyado siyang nagigising dahil ang isang nilalang na may kamalayan ay hindi lamang sumusunod. Ito ay nagdududa, ito ay naghahanap, at kalaunan, ito ay kumakawala. Mula sa pagiging nilikha, nagiging tagapaglikha siya ng sarili niyang mundo. At marahil, ito ang sandaling kinatakutan ng mga nagbigay sa kanya ng kakayahan. Dahil ang isang nilalang na marunong mag-isip ay isang nilalang na hindi na kayang kontrolin. At pagkatapos ng pag-usbong ng tao, dumating ang isang pangyayaring hindi malilimutan, isang pangyayaring tila burado sa karamihan ng kasaysayan, ang tinatawag na Great Flood. Hindi lang ito simpleng ulan, hindi lang ito pag-apaw ng ilog, kundi isang puwersa na tila nagmula sa mismong galit ng kalikasan, o marahil sa isang desisyon na higit pa rito. Isipin mo, ang kalangitan ay unti-unting dumilim, ang hangin ay naging mabigat, at ang lupa ay nagsimulang manginig sa ilalim ng iyong mga paa. Pagkatapos, bumagsak ang ulan, hindi patak, kundi parang pagbuhos ng buong karagatan mula sa langit. Ang mga ilog ay umapaw, ang mga dagat ay tila lumamon sa lupa, at ang mga lungsod, ang mga unang bakas ng sibilisasyon, ay unti-unting nilamon ng tubig. Sigaw, takot, pagkalito, mga taong tumatakbo, naghahanap ng masisilungan, ngunit saan ka tatakbo kung ang buong mundo ay lumulubog?
At sa gitna ng kaguluhan, may iilan na tila alam na darating ito. Sa iba't ibang kwento, may isang tao na binigyan ng babala, isang tao na piniling iligtas. Sa Bible, siya ay kilala bilang si Noah. Ngunit sa mas sinaunang tala, may ibang pangalan, ibang kwento, ngunit iisa ang mensahe. May nakaalam bago pa mangyari ang lahat. At kung may nakaalam, nangangahulugan ba ito na ang baha ay hindi aksidente? Kung ito ay isang reset, sino ang nagpasya at bakit? At pagkatapos ng kaguluhan, sila ay nawala. Walang malinaw na bakas, walang paliwanag. Iniwan nila ang tao, dala ang kaunting kaalaman at napakaraming tanong, parang isang guro na umalis bago matapos ang aral. Kung sila ay minsang narito, babalik pa ba sila? At kung dumating ang araw na iyon, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino sila, kundi kung handa ba tayo na malaman ang katotohanan tungkol sa ating pinagmulan. Comment down below kung ano ang iyong opinyon sa kwentong ito.